Paano nga ba natin maiwasan ma-hack or ma-scam ang ating pong mga GCash account? Especially kung tayo po yung may mga funds na naka-invest sa GInvest or kung malaki ang nakalagay sa ating pong mga GCash account. Alam nyo, napakalaga na maingatan natin ang ating mga GCash account, especially sa panahong ito. By the way, before we go on, kindly subscribe kayo sa ating YouTube channel, JSA Studio. Huwag kalimutang i-click ang bell button nang sa gayon ma-notify po kayo kapag tayo po may bagong video. Paano nga po ba natin isi-secure ang ating pong GCash account? Number 1, napakalaga, do not click a link. Yan. Wag na wag po tayong basta magkiklik ng anumang link na ipinadala sa atin from any suspicious account. Whether ito po yung text, email, or link na ipinadala sa atin sa Messenger. Kasi po, dyan nagsisimula na tayo kadalasan na i-scam or na-hack yung ating account, hindi lang ho sa GCash, even in Facebook. Kaya, number 1, huwag basta-bastang magkiklik ng link kapag tayo po ay napadalan ng anumang link from different platform. FB man yan or Messenger, yan man ay text, yan man po ay email. Be sure, before you click, ay napag-aralan, nakita mo muna kung ano talaga ito. Kadalasan kasi yan po yung ginagamit ng mga scammer or mga hacker na paraan para makuha ang inyong details para ma-hack po or ma-scam ang inyong pong GCash or ang inyong pong Facebook account. Number 2, na mahalaga pong gagawin natin, never send your OTP. Yan, minsan kasi may mga mangyayari pagkakataon na parang text or call na mare-receive tayo, kesyo ganito, kesyo ganyan, na hinihingi yung ating pong OTP. Ayan po, pag nakuha na yung OTP, yari na po yung ating pong GCash account, yari na po yung ating funds na doon, yari na rin po kung magkataon na ito po para naman sa inyong mga Facebook, yari po ang inyong mga account. That's why be careful by not sending the OTP. Minsan kasi napakagaling nila, marunong silang magsalita that it appears legal, it appears genuine yung kanila pong way of talking. At ganyan din po nangyayari minsan sa mga credit card, at kadalasan yan pong mga yan, alam din nila kung ano yung minsan yung mga details mo. That's why napahalaga po, pakaingatan natin yung ating pong account by not clicking any link that had been sent to us or by not sending the OTP that had been given to us. Kaya yan po, ingat din po tayo. Number 3, sa pagbibigay ng mga details natin, especially sa social media, ingat-ingat po, cellphone number, full email, and other details na maaari pong maipon o magamit po ng mga scammer or mga hacker. Yan po ang ilang tips paano nga po ba natin maingatan hindi lamang po yung ating GCash account, bagkus maging yung ating pong mga social media account na kung saan minsan or hindi minsan kundi ginagamit na rin po ng mga scammer para tayo po'y ma-scam or makuha ang ating pong mga pera or maging makuha ang ating pong identity. By the way, maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po yung lingkod, Pastor Jed Nuevo. God bless us all. Have a great and wonderful day.